Lituhan ang nangyari dito mga idol bilang initiative na nga rin po ni Coach JJ Redick na maging involved lalo si AD sa opensa ng Lakers, ginagawa rin nila itong inverted pick and roll with Max Christie. Imbis na siya nga po ang taga-screen, siya ang taga-bitbit ng bola. Kaya lituhan mga idol kasi hindi po ito natural talaga sa mga big man tulad ni Sabonis na lumalaban sa mga screen. Kaya ngayon nung dumaan na si Davis doon, ang paningin niya ay patuloy pa nga rin po na nakatingin kay AD kahit na si Monk ay andyan na sa kanya. Dapat mag-switch na nga lang siya kay Christie, hindi yung iniiwanan niya. Pero double-edged sword nga po ito para sa Lakers. Espadang dalawa yung talim. Bakit? Kasi kung tuluyan nga siyang magsiswitch, kakawawain naman ni Davis itong si Monk at dadalhin niya sa poste. Kaya no choice sila kundi iwanan ng saglit si Christie at dito na nga rin po nawawala ang depensa ng Kings. Kaya inilalagay talaga nila sa Sabonis sa isang mahirap na sitwasyon dito mga idol. Kung bungguan naman po ang pag-uusapan, sa tingin ko ay kaya ni Sabonis saluhin ang mga bunggo ni AD. At si AD naman din ay hindi yung bunggo type na player talaga. Pero ngayon nga po ay nasa perimeter sila. Mas mahihirapan dumepensa si Domas dito, another inverted pick play kung saan umilalim na si Domas dyan. Tila nanigas na lang din ang depensa ng Kings, walang umangat kay AD. Okay din po ang pag-atake ni Rui dito sa depensa ni DeRozan. Talaga namang out of position itong si DeRozan para tapatan ng maayos si Rui dyan. Kaya ayan, tinangke rin talaga niya. Ilang beses nangyari yan dito sa third quarter. Dito rin po, nung si DeRozan na naman ang katapatan niya, hindi na rin siya nag-atubili na makipagbungguan at kahit walang shoot, foul naman. Pero ito, ganda ng execution ni Reeves sa play na ito mga idol. Siya yung primary ball handler ngayon sa Lakers at may double stagger screen po sila na pinatatakbo. Screen ni Christie, screen din po ni AD, pero optional naman din po ito kung gagamitin niya o hindi. Ang kagandahan nga rin po dito ay napapaangat yung big man sa labas para mas madaling dumiskarte rin sa loob. Tulad ngayon na nireject po ni Reeves ang screen, naiwan si Domas dyan sa labas kasi si AD nga po yung tinatao niya. Nahigop nga rin po ni Reeves itong si Monk sa loob kung saan naiwang open si Dalton at pwede siyang pasahan. Pero sinolo na nga lang din po ito ni AR. Though hindi po yan counted gawa nung may foul pala na dapat ay free throws. Good execution pa rin naman. Same dito na si D'Lo naman po ang ball handler ngayon. Talagang naging concern ang depensa ng Kings kay AD na all around talaga this game. Gana yung jumper, ang taas ng assist. Hindi na po nag-help itong si Lyles dito sa driving na si D'Lo kasi yung iniintindi niya ay si Davis. So score na naman to para sa Lakers. Balik tayo rito sa inverted na pick and roll mga idol, ganyan ulit. Nagkalituhan ang Kings kung saan pareha silang dumikit kay Davis kahit panandalian lang. Kaya na-open na naman si Max sa loob. Siguro last year hindi niya to kayang gawin pa na nag-initiate ng contact kontra sa mga mas malalaking defender. Pero improvement na nga rin yan sa kanya, kaya rin po nabababad tong si Christie lately. Si Reeves pati si AD talaga mga idol, ang bumuhat sa opensiba na ito ng Lakers gawa na nga rin po nung wala si LeBron sa laro na ito. Simple lang naman ang ginawa nila rito pero maganda yung susunod na mangyayari. Dito muna, makikita natin si D'Lo na magbibigay ng pin down. Actually, parang walang nangyari nga dyan talaga At nauwi sa pick lang ni Reeves pati AD. Actually, go screen pa nga yan Kasi hindi na talaga nag-screen si Davis at nakakuha pa sila ng upper hand sa matchup. Sabay sa susunod na possession ng LA, ganyan pa rin si D'Lo tila nagsiset ng harmless pin down dito kay Davis sa loob tapos aangat na si AD. Pero planado nga talaga yan at on the same page ang Lakers dito. Kasi si D'Lo ay may bigla ang set na back screen para maiwanan ng tao ni Davis. Kaya wala rin pong nag-recover. Ganda ng counter nila doon sa play. Another two-man game kina Reeves at AD mga idol, tila hindi po nagkaroon ng sagot itong Kings sa dalawang ito noong third quarter. Nahirapan sila kanina kay Davis, paano pa ngayon kay Austin na mas mabilis, hindi ba? Usually pag ganito ay okay na para sa depensa kasi inside shot naman to tapos kino-contest nga ng big man nyo. Pero nakakagawa pa nga rin po ng paraan itong si AR. Good job din talaga si Austin this game bilang point guard nitong Lakers and yung pagiging delikado niya talaga kahit saan ang nagpapagana rito. Like ngayon, inaangatan siya ni Len para hindi na rin siya makatira at para na rin ma-pressure siya. So kailangan po ni Huerter na mag-rotate kay Koloko. Kaya domino effect na rin mga idol, libre na si Dalton sa weak side. Sa third quarter mga idol, umalagwa ang Lakers at tinambakan nga rin ang Sacramento. 42 points ang na-score nila at 24 points lang po ang Kings sa quarter na iyon. Medyo tumuloy pa yan noong fourth quarter at lumaki pa yung lamang hanggang 20 points. Pero kasi nahabol pa ng konti ng Kings ang lamang sa gitna ng fourth pero nabiti naman din sa dulo. Bilang main ball handler nga rin po ng Lakers ay nagkaroon ng success itong si Austin Reeves. Superstar numbers po ang mga binibigay niya sa huling dalawang laro nila, averaging 26 points, 8 rebounds, and 13 assists per game mga idol. Kinailangan talaga ng LA yung magandang production mula kay AR, gawa na rin nung wala si LeBron sa laro na ito. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay niyo lang po
ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. And ongoing na po ang ating giveaway ngayong Pasko na Yanis Immortality 3. Hanapin nyo lang yung ating video sa YouTube na ito po yung thumbnail para sa mechanics. Ilalagay ko na lang din ang link sa description and comments. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.